Hindi nasusukat ang tagal ng relasyon para masabi mong kayo talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Hi DJ Rocky. Avid listener mo ako. Itago mo ko sa pangalang Mia. 26 years old from Cebu. At ito, ang aking secret file. Back in 2014, may naging boyfriend ako. First year ako, while graduating naman siya. But to make the long story short, we broke up. I thought our relationship was a perfect kind of relationship. Akala ko lang pala yun. We tried to fix our relationship. I was blinded by love. At nagawa ko pang maging third party sa bago niyang girlfriend. We even celebrated our second anniversary ng palihim. Not until one day, nalaman ko na lang na magkaka-baby na pala sila ng girlfriend niya. Sobrang sakit. He begged na wag ko siyang iwan. It just happened na hindi ko maibigay kaya siguro nagawa niya sa iba. That time, he was willing na hiwalayan yung girlfriend niya. Honestly, nagdalawang isip ako. Pero hindi kaya ng konsensya ko na lumaki yung bata na hindi buo ang pamilya niya. Kaya kahit masakit, I let him go. Okay na sa akin na malaman kong mahal niya ako. At that moment, hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula para buuin ang sarili ko. Then fast forward to year 2017. Graduating sa kursong education. Still no boyfriend. May mga nagtangka na manligaw. Pero ni isa wala akong ma-entertain. Until one day, nag-chat yung ex ko. Grabe yung iniyak ko that time kasi akala ko okay na ako. Akala ko naka-move on na ako sa kanya pero sa isang chat lang, bumalik yung dati. Yung akala ko buo ko na yung sarili ko pero akala ko lang pala. My friend Maya saw how devastated I was. Sobrang tanga ko raw. So she told me na by the end of September, kung sino yung huling manliligaw, yun daw ang sagutin ko. So it was a deal. Ewan ko kung bakit ako pumayag. Pero oo, pumayag ako. So, meron nga akong manliligaw. Let's call him Makoy. Nasa iisang department lang kami. Nakakatawa pa dito ay kaklase ko siya sa isang subject. Mapaglaro nga ang tadhana kasi yung anniversary namin ng ex ko, birthday ni Makoy. Ang bilis ng pangyayari kasi wala pang isang linggo, sinagot ko na siya. Shock na shock yung mga kaklase namin. Akala nila, nagjo-joke lang daw kami. So, smooth naman yung relationship namin ni Makoy. At katulad ko, meron din siyang naging ex. Nag-break sila nung ex niya dahil ayaw ng parents ng girl na mapabayaan yung pag-aaral niya. Kumbaga, okay naman sila. Both of their parents ay magkaibigan. Kaya kahit wala na sila, close pa rin. Kaya nga minsan, yun ang nagiging dahilan ng tampuhan namin. Alam ko namang mali na pagdudahan si Makoy pero hindi ko talaga maiwasan.
Kumbaga, tamang-tama yung insecurities ko sa ex niya. So first month namin, may binili akong couple ring. Promise ring, kumbaga. Sabi ko kay Makoy na kahit anong mangyari, wag na wag niyang hubarin sa kamay niya yun. Dahil once na hubarin niya yun, yun yung sign na wala na kami. Natawa si Makoy. Tapos sabi niya, paano raw kung tatae siya? Joker talagang loko. So, ayun. Masaya ako na masaya siya. At ang sabi niya sa akin, balang araw, siya naman ang magbibigay sa akin ng singsing. Sweet, consistent sa communication ng relationship namin. Kaya naman, na-in love ako sa kanya. Natutunan kong mahalin si Makoy. Ang dating wala lang, hindi ko inaasahang magiging mundo ko pala. Naging bonding namin ang manood ng Marvel movies. At naging bahagi ng relationship namin ay ang manood ng mga new release na pelikula. So, akala namin, sabay naming pagdaraanan lahat-lahat ng mga darating sa buhay namin. Sabay kaming gagraduate that year. Yun nga lang, may financial crisis sa pamilya ko. Kaya hindi ako nakapag-summer. Akala ko rin, pwedeng pagsabayin yung 2 subject sa practice teaching. Hindi pala kaya na-delay ako ng 1 sem. I also told him yung tungkol sa naging deal ng friend ko. Ayaw kong maglihim sa kanya. And wala namang naging problema kay Makoy. Kasi masaya siya na napa-oo niya ako. Pero hindi nagtagal. Yung kasiyahang yun, hindi pala permanente. Naging unstable yung relationship namin. Gets ko na internship niya, sobrang busy niya. Kaya ako na yung nag-i-initiate na tulungan siya. Yun nga lang, hindi siya marunong sa time management. Kaya ako na mismo yung umuunawa. Then one day, nasa library ako. Hiniram ko yung laptop niya kasi nasira yung laptop ko. And well, I'm making my lesson plan. Sinabi niyang hihiramin niya muna, binigay ko rin. Pero sobrang nainsulto ako nang makita ko kung kanino niya ipinahiram. Ipapahiram niya pala sa babaeng naging crush niya dati. Si Dane. Pinalampas ko yun. Kasi para sa akin ang immature ko naman kung mag-tantrums pa ako. Pero nasundan pa nung time ng graduation ball nila. Kasi nga hindi kami sabay kaya hindi ako pwede maki-attend. Ang sakit na malamang pinili niyang maging partner si Dane. Ewan ko kung insensitive ba siya o ano. Hindi ko gets kung bakit. Pinalampas ko. Isang sorry lang niya, konting lambing niya, okay na ako. Then graduation day niya, pumunta ako sa school para i-congratulate siya in person. Pero grabe, parang merong bumubulong sa akin na merong kakaiba. Pagpasok ko pa lang ng gate ng school, nakita ko na yung bag niya. And without any hesitation, binuksan ko ito. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko pero kinakabahan na ako. At pagkabukas ko ng bag, nakita ko agad yung handmade letter. Handwritten. Yung pag inopen mo may 3D effect. Gusto kong punitin yun pero hindi ko magawa. He never gave me one kaya nasaktan ako. Ang ipokrito ko naman kung sasabihin kong wala lang sa akin yun. Kaya pala hindi siya tumatawag. Kaya habang nakakayanan ko pa, nakipag-break na ako sa kanya through text. Tawag siya ng tawag sa akin, ano daw yung rason? Pagkasabi ko na nakita ko yung laman ng bag niya, naging speechless siya. Sabi ko, you already know. Meron akong trust issue.